Ang Lakers hindi sapat ang Taxpayer Mid-Level Exemption o TMLE para makakuha ng starting center sa parating na offseason na to. Nasa 5.7 million na lang rin kasi ang cap space ng Lakers para sa susunod na season at nakikita ng mga analyst na masyadong mababa yan para makakuha ng isang starting caliber center. At mas kakailanganin talaga ngayon ng Lakers na sumailalim sa trade at gumamit ng mga expiring contract nila para masolusyonan ang problema pagdating sa starting center. Lalo't itong si Hayes nakuha lang rin naman nila mula sa trade, kaya mahihirapan ang Lakers ngayon kung aasa lang sila sa mga taxpayer nila. At yung trade yung nakikitang isa sa mga viable path para agad makakuha ng isang starting o top tier center itong Lakers. Yung malalaking expiring contracts kasi ngayon ng Lakers nagmumula dito kay Austin Reeves na nagkakahalaga ng 13.9 million. Sinundan niya ni Gabe Vincent na may 11.5 million, Maxi Kleber na may 11 million at Rui Hachimura na may 18.2 million. Si Dalton Knecht merong 3.8 million na rookie minimum level at yung mga small expiring nila nagmumula naman dito kila Christian Coloco na merong 0.58 million, Jackson Hayes na may 2.46 million at Bronny James na may 1.16 million. Yan yung mga kakailanganin naman ng Lakers na isama sa trade offers para mapalaki yung salary package nila katumbas ng isang starting center. Nakaraniwang kasi na pumapasok sa 15 to 25 million ang salary ng isang starting center. At yan yung kailangang mabuo ngayon ng Lakers gamit ang mga expiring contracts na yan, o pwede rin nilang gamitin yung mga first round picks nila para mas pagandahin ang trade offer nila sa ibang teams. Hindi nga daw kasi nakikita dito kay Jackson Hayes ang pagiging NBA caliber starting center para sa Lakers. At ayon mismo pa dito kay JJ Redick na hindi siya naging komportable na gamitin itong si Hayes bilang starting center non sa playoffs kontra Timberwolves. At mas pinagkatiwalaan nito sila Hachimura, Finney Smith at Vanderbilt bilang frontcourt defense. At hindi naman nila ginamit itong si Alec Lenz na mas pinili nila yan bilang signing contract kumpara kila Trey Hemison at Christian Coloco na mas nagamit nila at nakatulong sa Lakers nung regular season. Kaya parang may problema rin talaga ang Lakers pagdating sa sistema at rotationing ng mga players. May mga center pero hindi totally nagagamit sa lineup at yan yung isa sa pinaka problema din nitong Lakers. Ayon na rin kasi mismo dito sa league source na hindi magiging madali talaga sa Lakers na makakuha ng mga big name center o starting center sa off-season trade na to. Even na magiging available pa yung mga starting center tulad nila Steven Adams, Miles Turner o Naz Reid, mahihirapan ang Lakers na makuha ang isa man sa mga center na yan. Dahil mahihirapan sila sa laki ng salary contract ng mga player na yan, maliban na lang kung handa ang isakripisyo ng Lakers ang lahat ng expiring contracts nila kasama si Austin Reeves sa trade package na to. Possible na makakuha sila pero mauubos naman ang asset nila, kaya pwede pero depende pa rin mga pare koy. At yung pinaka-realistic starting center na pwedeng makuha ng Lakers sa offseason na to itong si Clint Capela ng Atlanta Hawks. Dahil sapat yung taxpayer ng Lakers sa sentro na to na merong 5.7 million na lang at hindi nila kakailanganin gumamit ng mga expiring o draft picks kung ito yung kukuhain nila sa off-season trade. At kung sakali lang naman yan yung magiging target talaga ng Lakers kung wala na silang ibang option. Pero pwede rin naman nilang maging target sa free agent option itong si Kevon Looney ng Warriors at Al Horford ng Celtics, pero magiging risky din yan para sa Lakers yung ganyang klase ng movement para makakuha sa free agent option, dahil nga wala silang sapat na cap space para mag-sign ng malaking free agent contract. Kaya ang una talaga nilang titignan dyan ang trade market para makakuha ng starter center.